Dami isda. Alam mo, Susan at Migs, di ba napakasarap talagang gumala? Dahil tag-init, pero minsan ang challenge sa pag-alis natin ng bahay, yung mga naiiwan natin. Di ba? Totoo yan. Opo, Kuya Kim, isa dyan ang mga alaga nating pets. Lalo na pag sobrang attached ka na, di ba? Ayan, todo bantay sila sa atin, kaya todo na rin ang atensyong ibinibigay natin. At hindi lang ito sa mga fur babies, ha? Maski mga isdang kala mo, lalungoy-langoy lang. Aba, posibleng may iniinda rin pala yan. Iyan ang aking kwentong dapat alam mo. Ginagapos. Pang-display lang daw ang pag-aalaga ng isda. Pero tulad ng ibang hayop, pwede rin itong tamaan ng sakit. Kaya ang ilang isda, sinusubukan daw gamutin. Nakahahali ng pagmasda ng paglangoy ng alagang goldfish ni Brent. Nabigyan po ako ng guppy fish at doon na po nagsimula yung pagkahilig ko sa isda. Bumili na rin po ako ng betta fish. Bumibili na rin po ako sa mga farm ng mga isda. Pero huwag masyok. Dahil makalipas ang ilang segundo, mapapansin na sa tuwing lumalalim ang langoy nito, tila dahan-dahang lumulutang ang isda. Akala ko po sa una, patay na siya. Pero pag-check ko naman po at ginalaw-galaw ko yung goldfish, nag-okay naman po. Ang goldfish, buhay! Pero may iniinda raw ito na karamdaman. Ang swim bladder disease o sakit kung saan napupuno ng hangin ang katawan ng isda. Kanyang paglangoy hindi niya makontrol. Hindi ko po alam nung una kung anong gagawin ko dahil bago po sa akin yung ganong sakit ng isda. Madalas daw magkaroon ng SBD ang mga goldfish. Pag nagpapakain po ng pellets, hindi po siya dinedirekta sa pan. Dapat po ilulubog nyo muna sa tubig bago siya ipakain. Kasi po yun, may hangin pa po sa loob yun. Ayun yung nakakain ng goldfish. Kaya si Bren humanap ng remedyo para magamot ang kanyang mga isda. Sayang din naman po kung mamatay sila. Yung mga napanood ko po kung paano gamutin yung SBD, ginawa ko po yung sa green peas po. Pinakain ko po sila ng green peas. Kasi po yung green peas mabigat po siya sa ano tiyan. Tsaka sumasama po yung hangin pag idinudumi ng isda. Umaabot daw ng higit isang buwan na pagpapakain ng green peas sa isda para gumaling ito. Paliwanag ng veterinaryo na si Dr. Nielsen Donato, maraming sanhi ang pagkakaroon ng swim bladder disease. Ang swim bladder is an organ that maintains the buoyancy of a fish. Causes ng mga swim bladder disease. One is the poor quality of water. Pangalawa is overfed. When they're overfed, nagkakaroon ng constipation, nagde-develop ng gas sila. Pag nagkaroon ng infection din, yung kanilang swim bladder. May ilang paraan din daw na pwedeng gawin sa bahay para matulungan ang mga isdang may SBD. Dapat natin siyang i-fast for at least 3 days. Very serious ang swim bladder disease, yung kanilang abdomen na exposed sa air. So pwedeng matuyo yung mga kaliskis nila. Yung green peas nakakatulong maka-eliminate ng kanilang laman ng tiyan, ng dumi nila. So parang laxative nila yon. Si David naman may alagang arowana. Yung pinakahasang niya parang tumutupi. So ang tendencies nun, kapag tumutupi na yung hasang ng mga arowana natin, mahihirapan silang huminga. And ang kailangan gawin is operahan. Siya raw mismo ang gumugupit sa kumukulubot nitong gills o hasang. Eventually, mag-grow din naman siya ulit. At yung pag-grow niya, ayun, okay na yung pagtubo niya. Research ako, nood ng mga videos. Inaral kong mag-DIY. Yung procedure na ginawa ko sa pagkakalala ko, less than 5 minutes yun. After ilang minutes, kusa nang babalik yung consciousness niya and ayun, okay na siya. Nangyayari ito pagka poor yung quality ng tubig tapos nahirapan sila huminga, kakabilis ng respiration nila, ikakaroon ng curling yung kanilang gill. Hindi natin masisisi kung minsan may mga fish owner tries to treat their fishes. We treat them also like dogs and cats. You might be putting them at risk if you'll be doing it on your own na wala kang experience. May mga remedies naman po na pwedeng gawin sa kanila. Kung mamamatay sila, malulugi rin po. Kung dadaling ko sila sa vet, gastos pa po yun sa akin. Minimum charge for exotics ranging from 4,000 to 5,000. Yung pagmamahal ko sa isda, gusto ko to the point na hindi lang yung bibili tayo ng healthy. Attach ako sa kanya kasi bigay siya ng stranger. Yung pinagkatiwala yung alaga niya sa akin, tapos nagkasakit. Ayokong nakikita siya na parang ganyan lang. Tapos eventually mamamatay lang siya. Parang, ba't ko pa tinanggap? Ano
mang hayop ang alagaan, huwag kalimutan na bukod sa pagmamahal, kalakip din ito ang responsibilidad na maayos itong maalagaan.